Low, low. Okay, let's start lesson 3. Ah, lesson 3 tayo guys, lesson 3. Question. Wala magano to mag-pin. Walang pin na. Mga 5 minutes, mga 5 minutes. Andito. May trabaho kasi ako kanina. Ah, hmm. Okay, lesson 3 tayo. Snap tool na tayo. Pero mga ano, viewers ngayon. Viewers. Okay. Good evening guys. Sana may meron tayong manonood yan. Kaya share ko lang ito natin. Share ko lang sa group, sa Facebook ko. Teka. Lesson 3. Saan yun? Wala. Okay. Okay, let's start. Okay, so ang lesson natin ngayon is snap tool. Kung paano gawin ang snapping tool. So, sa nakita rin nyo, meron itong, ang snap ko kasi nito yun. Ito yung tatlo, apat. Ayun tatlo. Actually, yun, apat nga siya eh. Pero, ito lang yung dalawang ginagamit ko. Snap toggle, tsaka yung angle snap toggle. Yan. Okay. Okay, ang snapping is parang ganito. For example, meron akong dalawang box. Gawa mo na ako ng box. Yan. So, nagawa ko na to noon last time. May nag-question ko ng isang member, si Ian natin yun. So, meron tayong dalawang box. Gusto kong box na to ilagay dito. So, make sure ninyo na ginagamit ninyo ang X, Z, tsaka Y. Importante kasi to. So, for example, naka-random siya, nandito siya. Yan. F4 ko lang para kita yung lines. Naka-clear siya. Yan. Okay, so, ang snapping kasi, ang main purpose ito is to, para ano ba, para mag-align siya o kaya kung saan siya gusto dalhin, ano siya, mag-snap talaga siya doon. Tsaka mag-align talaga siya, yung accuracy ba ng model. Ganun siya. For example, no, gusto ko siyang ilagay. Sa nakita nyo, na-select ko yung gitna, Y tsaka X. Kapag i-select ko yung gitna, alam niyo na-explain ko last time sa inyo. Gusto ko lang i-recap. Ayan. Random siya. Kapag X lang i-feeling nyo, up down lang, kaya north, south. Ito naman yung X, west tsaka east. Yan. Yung Z, up, down. Yan, vertical. Okay, so, kung saan ka naman, for example, dito sa front view, tsaka yung Y tsaka X yung piliin mo, random pa rin siya. Same din. Yan. Okay. So meron yung box. Gusto mo siyang ilagay dito katabi niya. Ang gawin natin is ganito. Click ko yung random, center ng X tsaka Y. Tapos, kasi, yung settings ko ng snapping is ganito. Vertex, endpoint, tsaka midpoint. Tsaka sa option, make sure ninyo naka-check ito, tatlo. Dito naman default lang. Wala akong ginagalaw. So, yan. So, kung gusto ko siyang snap, click ko to.
press ko yung S, tsaka dito, dyan, mag-appear yung parang yellow to. Actually, ata, pwede mo ata itong lakihan, yung mga lumalabas na yellow. Dito ata yun Preferences. Saan nga yun? Dito ata. Teka, ito, gizmo, skill gizmo, ito ata yun yung mga sizes siya, move, ito, mag-transform gizmo, dito ata yun Basta, explore nyo lang, pero make sure nyo kapag magpindot kayo, balik nyo sa dati. Baka magkamali tayo ba? Ganun. Try and error lang, try and error. So, okay. Cancel ko lang Tapos, okay, start na snap Pag-click ko dito, press ko lang yung S, na-appear yung yellow, tapos, lagay ko yung mouse dito, kung saan yung snap. Yan. Kapag may malabas na box, automatic yan, dyan yung, kumbaga yung selection ng, alam mo, kapag kahit na nandito yung cursor mo sa malayo, konti. Yan, automatic, dadalhin niya, Kapag nalabas na box, automatic dadalhin niya yung pinakadulo ng model sa center ng cursor mo. Yan. Kita mo, nag-snap siya. Yan. Yan. Tapos, disable mo lang. Every time na after yung snap mo, kailangan mo talagang i-disable siya. Kasi kapag hindi, ang gulo mag-selection, lalo na pag marami yung model mo. For example, ramihan ko For example, tapos maglagay dito, tapos every time na mag-snap may upper talaga, marang magulo ba? Press mo lang S ulit, after snap, para hindi ka magka-problema. Yan. Yan siya. Minsan, may scenario yung ganito, mo. Pagka front view mo, hindi siya align. Diba? F3 mo, F3. Yan. Wireframe. Hindi siya align. So, gawin mo lang, ayusin mo lang, Y-axis, saka S, dito. Pero dito, kasi, pwede mo siyang gamitin dito, pag snap, kasi ang nangyari, yung gizmo niya, nasa baba. Kumbaga, nasa floor niya ba, yan. Pero may times kasi na naka-center siya, parang ganun. So, hindi mo siya pwede masanap sa baba. Ganyan siya. Pwede center. Yan, pwede center. Pero, case to case kasi, kapag perfect square, siyempre, paano kung hindi, di ba? So, much better na end-to-end kayo mag-snap. End-to-end yan. For example, ganyan. Yan. Meron din isang option, align, tinatawag. Ito yun, for example, yung box na to, dito yun. Gusto mo siyang i-align dito. Click mo to. Ata. Sure hindi ko lang kasi ginagamit Tapos ito, click ko to, normal align. Itong option na to, yung una. Kapag gusto mong ilabas to, steady mo yung left click. Lalabas ang mga option na to. Click on to. Tapos click ko to, di ba na-click ko sa? Na-click ko to. Tapos, ito, align. Click yan. Tapos click ko to. May lalabas na option. Meron dito X, Y, at Z. So, kailangan ko siyang i-uncheck to. For example, kung gusto mo lang i-align yung X tsaka Y axis lang. May time kasi na yung Z position niya is nasa babaw niya ba? Parang ganun. So, kapag na-activate ito, automatic, i-center talaga sa object na kung saan mo siya i-align. So, kung naka-uncheck to, kung ano lang yung view mo, X saka Y lang, yun lang yung mag-align. So, center. Okay. So, magsi-center siya, di ba? Saan pang click dyan? Align ko. Sorry, mirror pa to. Yan, click ito. Minimum. Ay, tama. Tama. Ito ito function Kaya, yan, minimum sa maximum. Kaya maximum. Kita nyo. Minimum, center. Ganyan. Kasi yung gizmo natin, nasa gitna, kaya ganito nangyari. Pero kapag nasa gilid, automatic yan, dito yung mag-snap. Dito yung sa gilid mag-snap. Okay. Pero mas better, sa akin, mas mabilis. Snapping talaga. Yan. Yan talaga. So, question kayo? Okay. Ito pala, meron pala yung option dito na hindi ko po na-discuss last time. Lagdag ko na lang.
Ito yun, mirror niya. So, for example, no? Ano to Click to, example. Okay, gusto ko tong i-mirror, duplicate ko siya ba? Click ko to. Iba ito yung shape kasi, ano to common to At ibang shape. Ito kaya. Ganyan. Kabila poly. Tapos check ka dito. Yan, nakaya ko siya. So, sample, ganyan yung ano mo, no? Gusto mo i-mirror. Yan. Gusto ko sang i-duplicate pero naka-mirror. So, ito yung gamitin mo. Yan. Tapos, copy or instance. Pili ka lang. Kasi alam mo na yung last time sa inyo yung copy tsaka instance. Dumidikit yung keyword ko. Yan. Copy. Meron din x-axis. Z-axis. Ang z-axis to, pataas mo din mo makita. Kung gusto mo makita, perspective view mo, tsaka mirror mo. Copy. Yan. X. Y. Z. Sa baba nga siya Pwede nito. Angle. Yan. Pwede ka lang. Kapag ba siya mag-upset siya, gusto mo ilayo, gusto mo ilapit. Ganyan. I-cancel natin. Yan ang mirror. So, okay, snapping tayo balik sa snapping. Tombox. For example, gawa tayo ng ng wall example. With 3 meters. I think naturo ko yun last time. Yung snapping about sa wall na to. Balik natin para at least mahasa ba. Spline. Dito ako. Example dyan na mitana natin. Tapos extrude ko siya ng 100. For example, meron kayong mitana. Ito yung mitana. Example, ito yung mitana natin. Gusto ko siyang ilagay dito sa gitna. Ang gagawin niyan, gamitin ko yung XY. Tapos dito. Tapos i-zoom ko siya. Press ko yung S, keyboard, snap. Make sure niyo na nakalagay dito yung ano mo, nakalagay dito yung mouse mo, pointer. Tapos dito, yan. Nang dahil na malaki yung bintana natin, kaya adjust natin. Lagay dito, line, vertex, y-axis. Diba, hindi mo siya ma-snap. Kailangan mo i-press ng S. Yan. Yan. Press ulit para maalis yung snap. Select ito. S ulit. Snap. S ulit. Para makancel ulit yung snap. Yan. Tugma na siya. Ganyan lagi yung ginagawa ko sa mga wall tsaka bintana o kaya door natin. Sa abet tayo na mag-model ako. So, sa GC natin, pinili nyo yung pinili nyo yung tawag dito, yung spline modeling. So, mag-spline modeling tayo Tingnan natin. Ito pa pala. Yung tinatawag nilang isolation model. So, for example, marami ka na ditong buong mga walls o kaya buong bahay na. For example yan. For example na ganyan. Gusto mong i-model lang yung mag-isang ganito. Gusto mo siya na walang sagabal ba? Kasi kapag ganito ka, maraming lines, kapag mag-wireframe ka, mga ano ba? Gusto mo siyang walang sagabal. So, for example, meron ka ng wall, kaka gusto mo siyang i-edit. Ganyan. Medyo naguluhan ka na. For example, tsaka gusto mo na siyang i-edit, no? So, click mo to, yung sa baba, isolate selection. Yan. Or, Alt-Q mo. Click or model na gusto kong i-edit, Alt-Q. Tama naman, Alt-Q. Hindi nga siya sa akin Baka na problema lang. So, ito. Tapos ito. Yan. Nag-isolate ka na. Pwede na siya yung model mo. Tapos, for example, napakalayo nung model. Ganito yun. Gusto mo siyang ilagay sa center.
habang naka-isolate ka. Press mo lang yung Z. Z, yan. Parang ano siya, zoom extend siya ng CAD na ganyan. Yan. Tapos ito yung model mo. Tapos na-click mo to, Z mo lang. Yan. Yan siya, yung zoom. Ito pa pala, meron pa akong hindi naturo. Dapat una to eh. Ito, sa gilid, itong apat na to, itong 8 na to. Ito yung zooming. Ito yung zoom region, yung click mo siya ba? Yan, click mo siya ganyan. Ito yung zoom all. Yan. Pero nasa mouse na to eh, kahit hindi mo kailangan to eh. Ito naman, zoom extend selected. Yan. Yung kanina, yung tinuro ko kanina, ng Z. Ito naman, all. Yan. Kung saan mo na-select mo lahat, tikman to. Yan. Yan pa rin. Yan no. To rotate. Yan. So, nasa mouse lahat at saka sa keyboard mo. Okay. Ito pa pala, may isa pa akong ituro na parati kong ginagamit talaga mag-model ako. For example, no, gusto mo itong i-move na hindi mo maklik yung iba. Di ba? For example, minsan nakiklik mo accidentally, no? Ang ginagawa ko niyan, para hindi ko maklik ang iba, pinipindot ko to. Ito. Selection lock toggle. Ang shortcut ito is space. For example, naklik ko to, pinutin ko yung space, hindi ko na makiklik yung iba. Siya na pwede kong i-click. Kita nyo? Hindi ko na makiklik yung iba. Kasi nakalock na to. Space ko ulit para ma-deselect siya. Yan. Meron ba isang technique dito? Click ito, yung X. Space ko ulit. X lang yung pwede mo maklik. Hindi mo na siya pwede ano ba? Pag nakalock siya ba, yun o? Pag click mo siya, up to not down lang. Hindi mo na maklik yung iba, yun o. Kahit na dito yung cursor mo. Tapos click mo yung gitna, random din. Tapos click mo yung X lang, pero hindi mo maklik yung iba. Nakalock pa rin yung model. Ganun pa rin. Yan ang purpose niya. Kaya every time na every time na mag-snap ako, na-activate agad yung space ko. Yung, kita mo, umiila to. Tignan mo. Yan. Space ko, snap ko. Yan. Tapos in-off ko siya. Yan o. Activate ko na kasabay ng snap. Kailangan mo siyang i-practice. Kasi medyo tricky yung yung niya. Tawag dyan yung pag sabay-sabay niya yung pagpindot na. Ulitin ko click ko to, space bar, snap. Release ko yung snapping, space bar ulit, click sa labas. Ganun. Ano siya? Ito na siya. Click model. Tapos space bar, snap. Ganyan. Tapos snap, spacebar, click viewport. Ganito siya yung ano niya. Yan. Okay, so may question kayo? Comment lang. Mababasa ko dito. Teka. Okay. Aralin nyo lang. Okay, sa modifier list tayo. So, gawa ko ng box ng rectangle pala. Dito tayo sa mga modifier list. Gawin ko siyang spline. Sige to. Yung nasa na tinuro to yung bevel profile at saka bevel eh. Marami dito function na iba. Ito na lang pala, bend. Ito yung bend. Ang bend, ganito yun. For example, meron ka ditong ginawang cylinder. Gusto mo siyang i-bend, add mo lang to. Pwede din na hindi mo siya i-convert sa poly, pwede din i-convert mo. Depende sa inyo. Sabihin natin yung side para maganda yung pagka-bend niya. Kailangan nito ng height eh. Kasi kapag wala tong height segments, hindi siya mag-bend. Titigas siya. Bend, yan. Yan o. Yan siya. Yan ang purpose niya. May angle yun may angle siya. So, 90 degree. Yan. 90 degree siya. Pwede mo gamitin sa mga plumbing, mga ganyan.
plumbing, kung ano man. Tapos, litan ko yung cylinder, adjustin natin. Yan. Kasi ginagamit ko 'to minsan sa mga ano, sa mga carpet na ganito. Duplicate ko lang, gamitan ko ng plug-in na cutter, ganyan. Tapos ito pa, balik natin ha, play ko 'to. Sa bend chamfer, ano kaya 'to? Dito, hindi ko ginagamit. Minsan kasi merong artist na, for example 'no, itong model ito ginagawa nilang editable poly na, gagawin pang editable poly. Uli. Ay, sorry. Same pa rin yung function pero ang pinagkaiba, for example, ipapakita ko sa inyo ha. Maganda to kapag gusto mo siyang balikan. Yan, wala mo lang ganyan no. Yan. Gusto mong balikan tong poly na to, magtanong siya, hold tsaka yes mo lang. So, balik siya dati, yun, no? Di ba nagawa mo na to? Pwede mo ting delete, babalik siya sa normal. Yan. Kita nyo? Parang ano siya, parang layer siya ba? Parang layer siya na gusto mo siyang ano, edit, manipulate, habang nagtitesting ka pa lang. O kaya, ito na yung final mo. Depende sa inyo. Ganyan. Tapos, extrude. Yan. Tapos kung gusto mo pa siyang dagdagan ng poly, pwede pa rin. Kahit na ilang poly pwede yan. Walang unlimited kumbaga. Extrude ulit. Tapos, for example, nagkamali ka sa pangatlong poly mo, delete mo lang to. Yan, mawala siya. Pero mas stay pa rin yung unang ginawa mo. Parang layer siya. Parang Photoshop. Parang ganun. Pero kapag sure ka na sa ginawa mo, pwede mo na diretso. Pero maganda yung ano, di ba? Maganda yung may layer. Nasa inyo yan? Yan. Ano? Extrude. Bevel. Yan, ganyan. Tapos, kung gusto mo sang alisin yung mata, makita mo yung normal na pole na ginawa mong cylinder. Yan. Parang ganyan. Yan ang purpose ng double poly. Okay, balik tayo sana sa cylinder. Yan. Tapos, ang mostly ginagamit dito is yung ito. FFD 2 times 2, 44. Ito. Itong mga ganito. Tayo natin ito Maraming joints, diba? Click ko to, activate ko. Kung gusto mo siya activate, click mo to. Parang mangitim siya. Or, click ko to control points. Yan. Itong ano to, control points. Pwede ka na pumili. Yan o. Yan. Pwede mo siyang manipulate. Habag tayo mo natin ito. Walang segment yung ano eh. Yung ang cap. Ito. Lagyan natin para mag-smooth siya. Yan. Pwede ito. Control points. Pwede mo silang laruin. Pwede kang gumawa ng mga model dito. Yan o. Base. Buntit pala ito Yan. Pero dito, for example, plain tayo. Dagdagan ko to. Yan. Maganda ko ng, for example, ang F. Press mo yung F. 2 times 3 lang. Activate ko to. Click ko to. Click ko yung points. Ay, so, dapat ka na ano to eh. Ito pala. Yan. Make sure mo naka-select mo yung lahat ng dito. Yan. Gumawa ka ng terrain. Ganito. Yan. Parang ganyan. Masapol, nasa ano ka, bukid. Yan o. Ito yung bahay mo. Yan, parang ganyan. Yan. Okay. Next is ito What ulit ng cylinder. Yan. Itong ano eh. Ang iba kasi dito advanced na eh. Canning cloth. Yan. So na yan. Separate tutorial na to. Ito palang optimize. Kapag naka-high poly ka, siya automatic mag-adjust ng ano mo. Ng
gawin niyang low poly pero litan niya yung ano ba, yung mga polygons. Ang problema, kapag litan niya, mag-ano siya, mawala yung parang detail niya. Maging ang smooth na siya ba mawawala. Parang ganyan. So, ayan. Meron ditong, ito ang ano, ripple ba yun? Para sa, parang curve siya, ganyan. Tingnan natin na kung pwede siya. Yan o, yan, ito. Ripple siya. Yan. Parang ano, sound system. Kapag, for example, sa animation, pwede ito eh. Yung magalaw yung speaker. Yan. Parang nilaro ko lang ah. Ito yung gusto ko, twist. Ito. Diba naka-twist siya? Talaga mo ng bend. Ito. Tapos, once na okay na yan, convert mo. Click mo to. Time natin, loop. Laro natin. Ito pa. Yan. Kaso naman, kailangan na, ano mo na, testing. Ito yung ring. Yan, yan ito. I-click, press mo yung ring. Select niya. Tapos yan. Click ito, create shape from selection. Linear lang. Okay. Tapos, click ito. Kapag okay na dyan, gawin mo siyang, mag-add ka ng sweep. For example, may shape yan eh. Ang sweep, ito. Ano yun? Ito. May mga shape yan. Bar. Like yan mo yung bar. Yan. Well, first time ko nakagawa nito. Tapos pwede siyang separate. Yan. Ano? Tayo nyo. Yan lang ako gumawa nito. Calendar. Yan. For example, meron kayong bahay na may screen. Pwede ito. Kaso, the more na gumagawa ka nito, the more na gumataas yung poly count mo dito sa gilid. Gusto mo makita to, press mo na yung 7. 7 sa keyboard mo. Pwede ding quarter round. At pwede ding manual. For example, nagawa ko ng sheet na gamit ang line. Kaso dapat lightan na natin. Bumalit lang. Ganyan, ganyan. Yan. Yan. Tapos click ko to. Punta ko dito. Sweep. Ito yun oh. Use custom shape. Section pala. Pick. Click ko to. Yan. Pa-follow niya kung anong ginawa mo dun sa ano. Yan oh. Sa ginawa mo dito. Follow yan. Habang inaayos mo to, gumagalaw din yan. Yan o, yan. Gusto mo gawing curve. Fillet mo. Yan. Yan, nagko-curve din siya. Ito yun, fillet mo lang. Yan, may smoothness na. Pero hindi makita. Konti lang. Okay, so, yan. Yan yung purpose ng modifier list. Ito yun. Marami pa dyan eh. Ito yung UV mapping, pa-rendering to. Ito pala, symmetry pa. For example, ito, gusto mo siyang parang mirror-like ba? Pero nakadikit. Ganito yung gawin mo. Add mo tong symmetry. Yan siya. Tapos click mo siya, pwede mo siyang manipulate. Yan o. Pwede mo flip. Yan. Automatic na mag-weld din siya. Yan. Yan, Y. Ayun pa parang Y. Yan. Swipe muli. Yan. Patabain mo siya. Parang ano. Iba na to ah. Yan. Gusto mo parang mirror din siya. Yan. Swipe ko lang. Yan. Parang ganyan. Question. Mag-comment na kayo. Mag-question kayo. Okay, so next is natin na. Okay. So pupunta tayo sa pag-import ng AutoCAD file sa Max. Delete ko lahat.
So, maghanap ako dito ngayon ng sa project ko, maghanap ako dito na ngayon ng 3D model na gagawin natin. So, gusto niyo bigyan ko kayo nito para meron din kayo. Pero make sure niyo na hindi niyo i-share sa ano sa iba kasi client ko to eh. So, teka. Ito na pala, mga old na lang. Check ko kung meron dito. Check ko kung may nagawa ko itong drawing niya. Dito eh. Detail. Dito. Ito kaya. Ito. Check na ito. Yan. Okay. So, tignan natin Kapag may CAD ka, pwede mo i-drag and drop lang. So, ito kasi, nilinis ko na to. Pakita ko sa inyo, open ko. Yan o, malinis na. Wala na siyang draw, wala siyang line. Kasi ako, kapag mag-work ako ng drawing, bago ko siya ilagay sa CAD, sa Max, nilinis ko muna. Tsaka ina-align ko. Align dito. Align dyan. Lahat na align talaga yan. Kasi, kung gusto mong makuha yung perfect na pagmamodel at saka accurate na pagmamodel malinis, kailangan mo siyang linisin. Meron kasi artist na kahit na may drawing, sige, lagay lang sa Max. Sige, mga ganun. Sa akin naman, gusto ko talaga malinis. Lahat ng ginagawa kong bago ako mag-model, malinis talaga yan. For example, ganito. Yan o. Ito yung ginagawa ko kanina. Ito siya. So, gusto ko talaga malinis. Okay, mag-import tayo ng drawing sa... Pwede din, dito ako dumaan. Import, merge. Pero daming option dyan eh. Maguluhan ka lang. Pero pwede din dito. Merge na. Dapat kasi kapag hindi merge, kung kapag mayroon ka ng mga puno o kaya kung ano man ang lagay mo dito, nauna, mawala yan kapag hindi naka-merge. Kapag naka-open lang. Import. Yan. Merge talaga. So, ano itong, dyan ito, HC115. So, ano tayo, HC115. Ito. Yan natin import para makita nyo. Tapos, all ko lang. Ito yun siya. Yan, may option siya. Kahit wag mo lang galawin to. Kasi, yung ginawa kong CAD, naka-mm size to. Una kasing yung file na to is naka-inches. So, ginawa ko niyan, ni-scale ko siya ng mm. Kaya, yung door is 2.1 or something. 2.4, 2.0. Tama, mga ganyan, no? So, okay. Check ko lang. Yan na siya. So, press ko yung G. Nasaan nyo kung saan sa gustong ilagay? Dito man. Kaya saan dito? So, ako dito ko ilagay. Tapos walisin ko yung grid. Tingnan ko lang. Right click. Hindi pala. Di ba naka-merge lahat, no, di ba? So, ang gawin natin, kailangan kong i-separate yung floor plan sa elevation. So, naghang ako. Wala naghang ako. Click ito. Nakastan yan, di ba? Highlight ko to. I-highlight mo yung maliit lang na drawing. For example, kapag yung elevation is maliit lang, yun ang ipipiliin mo. Ito kasi, maliit yung yung floor plan. Minsan kasi, kapag hindi kaya ng Mac, naglalag siya. Ganun. Kapag maraming spline ka, ganito maraming spline, no? So, ganyan. Hanapin mo dito yung detach. Ito. So, yan. Check mo lang. Ito, okay na to. So, kailangan natin siyang i-freeze. Para siya magalaw. Kasi ngayon, magalaw siya eh. Right click ko to. Freeze selection. So, hindi mo na siya magalaw. Kung gusto mo siya i-unfreeze, right click mo lang ulit, unfreeze all. Yan. Tapos, nakita nyo, yung gizmo nandito. Kasi kapag nandito, explain ko sa inyo, kapag nandito yung gizmo niya, tapos rotate mo siya, nakalak ng angle, ang mangyayari niyan, di ba naikot mo na siya? Gusto ko kasing nakaikot siya eh. Parang ganito. Yan o. Yan. Move ko na to. Yan. Gusto ko kasi nakaikot siya. Yan. So, tingnan, di ba nakaikot natin kanina? So, front view ko, nasa taas siya, hindi siya align. So, gawin natin yan, undo ko
Di ba na ganun siya? Itong gizmo to, gusto ko ilagay sa pinaka-floor ng gagawin natin model. Click ko to. Affect pivot only. Y-axis. So, maghanapin ko yung sanang gusto kong, ano ba, tawag dito yung gamitin mong floor niya, baba niya ba. So, dito ako sa may garage. Ito yun. Yan, ito ko sa snap. Pwede mo kasi ito mas-snap eh. Yan. Uncheck ko to. Yan. Kapag okay na dyan, rotate ko siya. Ito yun. E. Make sure mo naka-on to. Yan. 90 degree. So, tapos dyan, i-freeze ko siya. Freeze. So, meron ko ng ready set up na ano, na drawing. Question. Question po, question. Sad naman, isa lang nanonood. Okay, so napili ninyo is spline modeling. So, kailangan natin gawin is ano lang muna, yung wala muna ang natin, ituro ko sa inyo. So, front view tayo. Mostly dito is front view, tsaka top view lang. Front view, top view. Yan, gagawin natin. Tapos, palagi siyang Z, pinipindot yung Z para mag-extend siya. Yan. Yan. Ito mga naiwan ng mga sira ng CAD. O kaya mga sobrang, ano ba, sa CAD ko ito, naka-layer. Kaya dito na, dito, hindi naman ito importante. Yan. So, dahil nasa style modeling tayo, kailangan natin gawin yung gumawa sa front view. So, click ito. Style modeling is mostly is line at saka rectangle. Gawa mo lang ako sa labas ng rectangle. Di ba meron siyang tinatawag na trim? So, ihuli natin yan kasi kailangan natin gawin yung wall. So, yan. Di ba yung snapping tool? Click ko to, S. Yan. Snap ko yun siya. Kapag hindi siya ma-snap, meaning naka-off yung sa option mo dito. Ito, snap to frozen object. Dapat naka-check to. Yan. Tapos, i-convert ko siya sa spline. Spline. Ito, vertex. Select ko all. Make sure may naka-corner siya. Yan. Tapos, select ko to. Lagay ko siya dito. Press ko yung S. Yan. Off mo naman yung S. Kagaya ito kasi nangyari. Tingnan mo ha. Kapag naka-on yung S, tingnan mo, ang gulo-gulo. You know, lahat ng mga ano niya, pwede niya ma-snap. Na-activate siya. Kaya, mas better na naka-off yung S, ang snap. Check nyo muna kung itong part ng taas, saka yung baba is pantay. Tingnan nyo sa gilid, sa left elevation niya, meaning siya align siya. So, kailangan, itong gawin natin, gawin ito hanggang sa baba. Okay, habang nababa mo siya, hindi, wag mo siyang bitawan, tapos press mo yung S para mag-snap siya. Snap mo siya dito, sa flooring ng wood ng bahay. Yan. Yan, bitawan mo, S. So, nangyari nito, yung buong itong part na to is pantay. So, gagawin natin, bago natin siya i-extend, gawa mo tayo ng ano, ng box ito. Hindi ko to. Outline. Random lang muna. Tapos, click ko na to ulit. Yung ito, pwede mo itong ilagay dito sa ano. Snap siya dito sa bintana. You know. Sa bintana. Off ko naman yung snap. On off lang yung snap. Y-axis. Ito yun. Off yung snap. Yan. Off yung snap. Huwag kayong matakot mag-zoom ha. Importante yan. Yan. Tapos, dito kasi nasa top na siya ng ceiling. So, ano natin gawin is,
Magkano ng refine na magkano ng points kumbaga sa spline. Kasi nasa apat siya na ano na points na kailangan natin. Apat din yung points. I mean, apat yung kailangan natin lagyan para makagawa na ng hole dito sa taas ng bahay. Click ko to. Yan, apat. Apat na points. Ito, zoom ko, snap ko siya dito. Yan. Ganun din dito. Pita akong snap. Select ko yung dalawa. Ibaba ko, y-axis. Yan. Press ko yung S, snap. Yan. Tap ko naman yung S. Yan. Snap. Makita naman kapag na-activate yung snap ko kasi press ko yung S eh. Yan. Yan. And then pantay siya, extend ko siya. Vertex. Refine. Click ko dito. Gawa ko ng, kahit ano muna, random muna nga points. Dago siya hanggang dito sa dulo. So, kaya mo siya yung pantay dito sa taas. Ito kasi, poste ito eh. So, dito ako magbase. Di ba para hindi ka magkamali, ito, ilapit mo dito. Yan. Zoom mo. Snap siya dito. Saka, yan. Dulo ko yung snap ko. Yan. Tapos, ibaba ko siya ulit balik. Snap ko siya dito kung saan ito nag-snap ng floor. Ito yun. Tapos, click ko. Select ko to. Yan. Akit ko siya. So, akit ko yun to. Yan. Alam ko sa snap dito. So, then, kita ninyo, packet siya, oh. So, ang gawin natin yan, tignan dito. Yan. Magkatayo ng points. Dalawa. Tignan dito. Akit ko siya, yan. Baba ko yan. Hanggang dito yun. So, pinaka-edge ng front na structure ng bahay. Snap ko dito. Sa points ng spline. Baba ko din dito. Snap ko siya dito sa points ng spline. Mali. Yan. Yan. Snap. Select ko to. Exercise naman. Snap ko dito. Okay ko dito. Sorry. Ito na pala. S. Yan. Snap. Magkadala ng refine. Yan. Click ito. Itong gitna. Tapos click ito. Snap. Yan. Alayin ko dito. Snap ulit. Snap ulit. Sobra to. Pwede naman delete. Press ang delete. Delete ano sa keyboard. Delete. Hindi yung backspace. Delete. Yan. Di ba marami siya? Ito pa. So, gawin natin. Dito yung spline. Click ito. Duplicate ko siya. Pero same pa rin siya ng ng spline. Shift ko lang, saka drag ko yung x-axis. Yan. Unahin ko yung pinto. Spacebar. Ito na yung maging ng spacebar. S. Snap. Bitaw yung spacebar, bitaw yung snap. Select ito. Ito pala. Vertex. Click ko dito. Undo ko muna. Ayan. Ito naman, dalawa. Tignan mo, magkamali ako, gumaganyan siya. Kaya dapat talaga siguraduhin yun yung Y tsaka X kayo. Yan. Yung dito lang yan. Yan. Huwag mo siyang palapawin pagpas ba. Huwag mo siyang sobrang dito kasi hindi yan mag-extrude mamaya. Magbabakante yan. Yan. Pakita yung uli. Kiko to. Yan. O kaya ito na lang. Shift, drag, left click, spacebar, yan, snap, sorry, yan, snap, off. So, ito din, magano ko ng refine.
Ang purpose kasi ng spline modeling is, for example, meron kang interior dito, pwede mo siyang, ano siya, kumbaga interior ready na siya kasi, ano talaga siya, naka-extrude talaga siya na structure talaga ng bahay. Kasi kapag plain modeling siya, yung front lang tsaka yung mga ano ba, mga front facade lang, yung makikita mo. Pero yung loob ng bahay, ano talaga yun, bakante talaga yun. Parang bare ba. Yan. So, nagawa natin to. Ito yung itsura niya. Ang gagawin natin is, lagyan natin ng extrude. Yan. So, kailangan natin makuha yung sukat ng structure ng bahay para makuha natin yung accuracy niya. Wag natin siyang i-convert sa poly kasi gawin natin itong mga ano, itong yung parang shakes niya. Ito na muna. So, texture na to eh. Hindi na kailangan gawin to. Pero kapag siding niya, ganito, mamaya, kailangan talaga ng, dito ko na isi-share sa inyo yung tinatawag nilang plug-in na floor generator kasi later, isi-share ko, i-remind nyo lang ako kung nanood kayo nito. Kung sino na mag-message sa akin, siya lang bibigyan ko. Okay? PM nyo ako, diretso hindi sa group. Kung sino na yung mag-message sa akin. Okay, so, kunin natin muna yung size ng depth ng bahay. Yung, I mean, yung structure ba yung size ng wall na to. So, ito. Right angle. Click ko dito, snap. Click ko dito. End to end niya, off yung snap. Kapag mag-right click ka, automatic mag-off yung option ng rectangle, tsaka click ko dito, modify. Dito mo makita yung depth niya, ito yung length, yan o. Para sigurado ka, click mo to, yan o. Tapos undo mo lang, Ctrl Z, yan. So, ito yung size niya, kukopyahin ko to. So, select ko, right click, copy, delete ko to. So, balik tayo sa wall natin. Dito sa extrude, highlight ko to, delete ko, paste ko. Yan. Top view ako. Drag ko siya dito. Tapos, snap ko siya. S. Dito. Yan. May bakant dito kasi dahil to sa trim. Ito yun. So, hindi siya, ito pa na, namubot natin siguro to. Ayusin natin. Yan. So, tama dito sa kabila. Sa kabila. Okay. So, pag okay na yan, so, I think kulang tayo sa oras. Pero, same process pa rin dito sa stone wall na to. Rectangle. Ito bukas pala, lesson 4. I-model natin yung garage siya ay mga windows niya. Okay, lesson 4 natin na. Lesson 4. Modeling, windows, doors, garage door, railing. Okay, yun lang. Marami na yung matutunan dyan. Save ko muna. Ito yung lesson 4 natin Share ko sa group. Okay. Sige, tapos natin to. Ito muna ako mag-snap. Yan. Hanggang sa baba ito, dito. Yan. Tapos nyan, convert to spline. Vertex. Select all. Corner. Click ko to. Click yan. Yan. Y-axis, paakyat naman. Sorry. Yan. Tapos, click ko to. Maganda ko lang 1, 2, 3, 4. So, 4. 1, 2, 4. So, yan. Ay, tika.
Nalimutan ko nang i-share tong CAD. Doon na sa group chat natin ng CAD, ah. Hindi, sa ano lang pala, sa group na lang pala. Teka lang, ah. Lesson 3 and 4 exercise. Okay, dyan na. Okay, ito. Hanggang sa dulo to. Ito sa taas. Balik ko yung isa. Balik ko sa dulo. Ganun dito. Yan. Hindi ko ito tapusin, ha. Kita ko sa inyo kung paano yung process ba para ano, pwede nyo natin ituloy-tuloy. Akala nyo na, malalaman nyo na. Ito, so, tingnan natin yung sukat. Bago natin extrude. Dito, hanggang dito. 228 siya. Kopyahin ko to. Delete. So, extrude. Sa modify, ha, extrude. Delete. Paste. Enter. Tapos, dahil lang dahil sa dulo siya, yung gizmo niya, F3 ko. Balik ko to. Snap ko siya dito. Yan. Tugma na siya. Yan. Yan. Yung ng wall sa front facade, tsaka sa dito sa garage. Same process na kung ano ginawa ko dito. Ganun yung ginawa gagawin dito. Tapos yan na natin. Bilisin ko lang, ha. Yan. Line. Select all. Corner. X-axis. Yan. Ito. Tapos, ito gamitin ko. Number 1, 2, 3. So, number 2 siya. Pinili ko yung number 2 segment. Snap ko dito. Ito. Snap din. Snap mo lang. Off naman. Extrude. So, nang dahil wala siyang location dito, magbabase ka lang sa elevation later on. Ito na lang pala, bukas tapusin natin yung bahay. Lesson 4 natin ito. Finish. All side walls. Yan lang. Number 5 din to. Uli na natin to. Kung makasya pa sa oras natin. Move natin siya pagka lesson 5 na. Kapag kulang tayo sa oras. Yan. Copy natin to. Yan. So, copy. Ito. Snap ko to dito. F3 ko lang. Click ko to. Press 1 or click ko to. Snap ko siya dito. Yan. Ito, hide ko dito. Ito. Ganun dito. Yan. Di ba meron siya parang pyramid? So, click ko to. Triangle pala. Hide ko dito ng points. Right click ko lang para makancel yung pag-add ko ng points dito. Yan. Click ko yan. Activate ko yung snap. X. Yan. Yan. Yan ang extrude. Tapos naka-zoom na to siya, eh. Base dito. Pero dito ano yun ayusin. Ito lang muna. So, okay. So, I think dito tayo natapos. So, kapag may question kayo, maghintay ako ng 5 minutes bago ako mag-close. Comment lah. Ngayon naka-uwi. Nahuli ka na. Sige lang. Panoorin mo lang to. Marami kang matutunan dito, bro. Kasi patapos na ako. Okay, 5 minutes sa mga nanood. Question muna. Hintayin ko. For 5 minutes. Okay. I think walang question. Kasi sana naman nanonood, eh. Ay, sige lang. Sana sunod ma'am, di ba sa BB ka? Tama? Mas brown ka, di ba?
Akala ko sa box brownie, sorry. Sorry. Akala ko sa box brownie ka nagtrabaho. Hindi pala, sorry. May kamukha ka kasi. Pero may natutunan ka? I think ikaw siguro yung nag-iisang nanonood. Okay lang yan, sana meron kang natutunan sa akin dito sa mga ano ko, tutorial ba. Marami pa yan, marami pa kayong malawak pa yung max. Ano pa lang yan, siguro nasa ano na kayo. Kung gawin niyo tong bahay nito, 20% siguro. Hindi pa kasama yung rendering dyan. Kaya, konti na lang. Ah, ay, ipopost ko na lang siguro sa group para lahat makakakuha ng floor generator. Kasi, ganito yun, no? Last na, pakita ko na sa'yo. Meron naman tayong 3 minutes. So, kapag meron kang plane, ay ito na, dito ko na pakita. Di ba, yung wall natin full of shakes, no? Kasi, nice. Sige lang, sanayin mo lang. Thank you. Ah, ito kasi, case to case to, kapag yung customer is mag-request ng perfect na shakes pa, kumbaga meron kasi may iba't klase ng shakes na siding. Merong magulo na shakes, pakita ko sa inyo, Ay, sorry. Shakes na juice to, Fruit shake. Pakita niya. So, kaya, stereo. Kaya, check ko lang tong shakes. Ito, meron kasing shakes na kagulo-gulo. Ganyan ito. Meron din shakes na flat. Ganyan, parang ganyan. So, ang nakita natin dito sa kanya is flat siya. Yan, ganyan, ano. Yan. So, may technique dyan. Diba, ang purpose kasi ng style modeling is mapabilis ka sa paglagay ng texture. For example, kasi nga, dalawang gawin natin para ang isa is siding, ang isa is shakes. So, alisin mo yung extrude. Meron ako dito ang floor generator na plug-in. Yan. Yan siya. Kasi yung floor generator na to is para to sa floor actually. Yan o, mo. Sa ano ba? Sa tawag na planks pa. Mga wood planks. So, yung gagawin ko dyan, ang offset niya is gawin kong 0. Lakihan ko yung length. Yan. After yan, yung standard na siding, for example, 120 mm. Tapos gawin ko itong 4 yung bevel niya. So, meron ko ng siding. Pwede mo na siya ilagay dito. Sa wall na to. Yan o. Ito natin ha. Ano ko muna, snap natin. Yan. So, gusto ko siyang ilagay. Yan o. Top view ko. Snap ko siya dito. Yan, meron ko ng siding. Tignan mo kung gano'n kabilis. Mas maganda to kaysa sa texture lang na siding ba. Minsan kasi yung texture kasi paulit-ulit yung pangit ang labas niya. Kaya ito yung ginagamit namin. Kung gusto nyo makita yung output na yung ginawa ko dito, ito yun siya. Ito yun siya. Yan. Ito yun siya yung ginamit ko na siding. Okay, so gagawin ito ng shakes. Mas mabilis yung sa Max. I mean, magaan ba? Kasi sa SketchUp kapag masyado ng maraming polygons o mesh, ang bigat-bigat na. Ganyan siya. Okay. Actually, I think yung nakuha ng idea yun sa Max din eh. Okay, so yan. Di lang ako sure Yan. Coordinator ulit. Dito sa length, gagawin kong 150. Tapos gawin ko tong 18. Shakes to Off ko to, 0. Yung grout niya pala, 5 mm. Yan. Tapos yung offset niya is 50. Yan. Sabi ko ng shakes. Pero, hindi pa ito yung tama kasi flat ito eh. Kailangan natin gawin parang naka-extrude siya ba. So, i-convert ko yan siya sa polygon.
bago pa lang siya i-convert, make sure niyo kapag 6 to na nakalagay na siya dito sa wall para hindi ka na mahirapan. Plug ko muna, tapos snap ko, x-axis. Yan. Lagay ko na siya bago ko sa edit. So, pag nalagay ko na siya, snap. Ko-convert ko sa polygon. Pero bago niyan, make sure niyo meron akong copy. Copy mo lang. Tapos ito yung convert mo sa polygon. Yan. Kapag na-convert mo na siya, select mo yung wall, tsaka siya, yung ginawa mong shake, isolate mo siya. Kapag na-isolate mo na siya, select ito, yung element to tama. Control A ko, Control A ko na, yan. Select ko all, side view, left ko. Tapos click ko to, rotate. Rotate ko siya, make sure ninyo naka-check to hindi pa, kulang pa. Ito pa lang scale muna, sorry. Yan. Scale natin siyang, ito yung sa baba, ito yung sa may, dito sa baba, sa y-axis. Ito yung 120, 140. Ito lang sa 130. Yan. Tapos, rotate, naka-snap. Yan. Dito siya. Rotate mo siya konti. Tapos, kapag okay dyan, remove mo yung elements. Tapos, attach mo siya dito. Pasok na siya. Kahit hindi mo na i-snap, yun yan siya. Front view, o kaya perspective view. Yan. Tingnan mo, naka-ano na siya, parang naka-imbos na siya. Tingnan mo, yan. So, goods. Ayos na. So, yan na yung mga ginagawa kong technique about dyan. Hindi yung magagawa sa, sa SketchUp, mga ganito. Yan. Tapos, sa rendering naman, na side, meron tayong texture dito na para sa kanya lang, yung maging randomized wood siya para at least hindi siya maging pare-parehas ulit ganun ba? Parang naka-pattern. Hindi ganyan. Meron yung technique yan. Soon, malalaman niyo yan. Okay. Na-post ko na sa group natin yung CAD file. Yan. Magpasa tayo, sorry Magpasa tayo. Ito yung CAD. Yung CAD, download nyo lang, doon nyo i-test yung tinuro ko sa inyo ngayon. Tapos, i-share ko din sa doon mamaya-maya yung floor generator. Link siya, pero nag-expire siya ng 3 days Make sure ninyo na-download ninyo. Okay, so thank you sa manonood Next time, bukas ulit, lesson 4 natin. Continue natin yung lesson 4, okay? Thank you sa manonood. Bye-bye guys. Good night.